Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong Hasen's Dub Crankset. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron na naman tayong susubukan na crankset. So ito guys, crankset ni Hasen's. Pero, dub. So, yung dub guys, gawa yun ni Shram. So, itong crankset na to, bootleg version ni Shram XO Eagle crankset. Hindi naman talaga nakopya. Yung itsura lang. Parang nasa 80% lang yung pagkakakopya sa kanya. At syempre, ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. So, dun sa link guys, pili lang kayo kung anong gusto nyong option doon. Bahala na kayo. Pero, be sure na piliin nyo yung may kasama na ang bottom bracket. Kasi ako, nagkamali ako. Ang nailagay ko lang, itong crank arm, saka itong chain ring. Hindi ko napili yung plus dub BB. So, napabili tuloy ako kay Tanky. Yun din, sa Shopee lang din. So, ilalagay ko rin sa description below yung Shopee link nitong Tanky dub bottom bracket. Mas malaki yung butas niyan guys kaysa sa ordinary nating Alotech. So, para lang to sa dub crankset. Katulad nito. Yan, yung spindle, napakalaki, ang taba. So, yung threads nito guys, BSA standard din. So, magkakasya to sa kahit anong bisikleta. Yung dumating to sa akin, medyo malagkit yung bearings. Alam niyo na yung ginagawa ko, yung style ko. Pag bago yung bearing, malagkit pa, linalagyan ko ng special sauce. Ito yung special sauce guys. Bearing oil na pang RC. RC cars, remote control RC. So, linalagyan ko lang nito, tapos pinapaikot ko lang. Yun lang, okay na yun. Tapos ayan o, mukha ng fidget spinner. Kung napapansin nyo, medyo parang used na siya ng konti dahil nagawa ko na tong vlog na to kahapon. Kaso, nagkamali na naman ako, hindi ko na naman napindot yung record. Anggoy mo, anggoy! Salita ko ng salita, binuo ko na yung crankset sa bike, hindi pala naka-record. Aesthetic-wise, talagang ginagaya nila eh. Meron din siyang parang bash guard. So, natatanggal din yan, meron lang siyang allen. Kaso, yung torques niya, security type. Tapos, nakadesign siya para sa 10 up to 12 speed. Ang hindi ko lang trip dito, yung ngipin ng chainring niya. Matulis na, tapos manipis. Ayan. So, yung narrow wide niya, hindi ganun ka-aggressive, hindi ganun ka-taba. Okay, so dito naman tayo sa crank arm. Para siyang polish aluminum. Raw aluminum yan, walang pintura. Yung parang silver na yan. Tapos, yung aluminum niya dito, medyo textured, parang matte finish. So, dahil bootleg version to, hindi siya kopyang-kopya. So, mapapansin nyo yan dito sa may likod ng crank arm. Yan, ganyan siya. So, meron siya ditong parang backbone na manipis, di ba? So, ganito naman yung sa original. Ang layo, di ba? Mas makapal yung parang backbone niya. Mas malapad. Unlike dito, manipis. So, ito naman yung spindle niya, parang BBS. Big Block Spindle. 7075 T6 alloy. Itong spindle niya. Sa palagay ko, nasa 6,000 series tong mga crank arm. Kasi medyo mabigat siya eh. Ang hindi ko lang gusto dito, yung plastic na pang-adjust ng preload. So, ito yung plastic niya, parang annipis, hindi siya ganun ka-quality. So, maano siya, parang anytime madaling siyang mabasag, lalo na kapag nagkamali ka ng torque dito sa paghigpit ng maliit na bolt. Medyo may concern lang ako dito. Upon checking, medyo hefty siya. So, assuming ko na lang na 6,000 series to. Pero alam naman natin na lahat ng aluminum na gawa ng China, hindi ganun kapuro. So, minsan nakakita na ba kayo ng naputol na aluminum? Minsan, pag naputol yung aluminum, makikita nyo may mga bilog-bilog. Yung bilog-bilog na yun, air pockets yun. Hangin, may hangin. So, nagkaroon siya ng hangin habang minomolde siya. So, sa palagay ko, ganun din to. Paano ko nalaman? Quick test.
Yung crank arm, hindi siya solid. Ito yung sample ng solid na material, yung puro yung pagkakamolde. So, hindi naman sobrang scientific yung testing na yon. So, yung tunog ng SLX, malalim siya, di ba? Tung, 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 tung. Di ba? Ganon. Malalim yung tunog niya, ibig sabihin nun, puro. Walang nagbabibrate. Dito, matining yung tunog. Ting, 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 ting. Di ba? Ganon. Parang tunog xylophone. Ting, 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 ting. Ganon siya eh. Nagta-travel yung tunog sa kanya. Merong nagbabibrate dito. Hindi ganun kapuro yung aluminum niya. Merong air pocket sa loob. Hindi siya ganun ka-solid. Kaya, hindi ko siya mare-recommend kung gagamitin mo to pang trails. Yung trails na may konting talon-talon saka mga drops. Hindi pwede to. May kalalagyan ka nito. Baka mamit mo si San Pedro. Mahirap na maputol. Lalo na, linagyan pa nila ng butas dito pang weight saving. So, hindi natin alam kung hanggang saan yung stress limit niyan. Pero kung kalsada lang, ayan, long ride, pwede yan. Walang problema. Kasi hindi naman siya may stress. Papadyak ka lang naman eh. Hindi ko gagamitin yung chainring dahil nga na-testing ko na to kahapon. Mali din yung nabili ko. Dapat kasi may offset. Ang nabili ko, 0 offset. So, nagkaroon ako ng chainline issue. Ikakabit ko tong adapter na pang 104 BCD. Direct mount to 104 BCD. So ito, naturally na siyang merong offset na 3mm. Dahil doon, pwede na ako maglagay ng iba't ibang klase ng 104 BCD chainring na mas mura. Medyo mahal din kasi talaga yung direct chainring, lalo na kung mga original. O tara, kabit na natin. Okay, so naikabit na natin. Kahawig din niya talaga yung SRAM XO Eagle na crankset. Ito lang. Well, ito lang. Pag tinignan mo to, yan, yung kamukha niya talaga. Tapos yung XO. Yun nga lang, hindi nga lang natin matetesting to dahil umuulan pa. Yun lang. Yung bottom bracket ni Tanky Dab, okay naman, swabe. Halos naging frictionless na nga nung linagyan ko ng special sauce ko. Ano siya? Yan siya, kaspot. Ayan, konting tapik lang. Umikot agad. Diba? Aesthetic-wise, okay naman siya, maganda. Yung durability lang, medyo questionable, hindi natin alam. Okay, so final verdict sa Hasen's Dub Crank. Mare-recommend ko ba siya? Depende. Kung gusto mo lang itry itong dub design, okay lang. Wala namang problema. Basta wag mo lang ipang trails, yung ipang enduro, downhill, o ipang DJ, dirt jump. So, ang part score ko dito ay 7/10. So, kung nagustuhan mo itong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.